Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang biyayang tayo ay kanyang ginising mula sa isang gabing pagpapahinga. Salamat sa Panginoon at tayo ay iniingatan sa ating pagtulog. Ating damhin ang pag-ibig ni Kristo sa atin at ating ipadama sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin at muli mo kaming binigyan ng buhay at lakas upang kami ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Aming idinadalangin sa inyo, O Diyos, ang mga pagpapala na ibuhos mo sa iyong mga anak na nagpatuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Amin ding inilalapit sa iyo na ingatan mo ang aming mga pagtatrabaho, pag-aaral, pagmamaniho ng sasakyan sa araw na ito. Dalangin namin, Panginoon, na abutin mo at pagalingin mo ang may mga karamdaman upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda. Patuloy mo silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga magsasaka na patuloy mong ingatan sila sa kanilang pagsaka, O Diyos, upang sila, O Diyos, ay maraming maitapan tanim na mga palay, gulay, prutas at iba pa, upang maraming maaani at maihanda sa pagkainan ng iyong mga anak. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas para lang, Panginoon, na mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga mahal sa buhay na narito sa Pilipinas. Ingatan mo sila sa ibang bansa. Ano man ang kanilang trabaho, O Diyos, doon, Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila at magpala sa kanila sa araw-araw ng kanilang buhay doon, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga naghahanap ng trabaho. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, marami pong mga magkakamag-anak ngayon na nagkaroon ng reunion. Ingatan mo sila sa kanilang sama-sama upang patuloy nilang mabigyan at maging close ang kanilang relasyon bilang magkakamag-anak, katulad ng nagtipon-tipon ngayon sa Pagadian sa Mindanao, Panginoon, na ingatan mo ang bawat isa, O Diyos, naway maging sintro ka sa kanilang
pagtitipon-tipon, Panginoon, upang Ikaw, Diyos, ang papurihan, Ikaw, Diyos, ang pasasalamatan dahil sa ginawa mo sa amin na pagligtas doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng linggo ay matatagpuan sa pangalawang Korinto 5, talatang 14 hanggang 15. Ito ay sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa amin dahil pinagpasiyahan namin na yamang may isang namatay para sa lahat, kung gayon ang lahat ay patay. Namatay siya para sa lahat upang sila na nabubuhay ay hindi na mamuhay para sa kanilang sarili. Sa halip, sila ay mamuhay para sa Kanya na namatay para sa kanila at muling nabuhay. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay ang pag-ibig ni Jesus. Yan. Anong tinding puwersa sa ating buhay ang pag-ibig na taglay ni Jesus para sa atin? Ang isinulat o ang pag-ibig ni Kristo ang pilit na nag-uudyok sa atin. Nung isinulat ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na mamuhay hindi na para sa aming sarili, kundi para sa Kanya na namatay alang-alang sa amin at binuhay muli. Oo, ang pasasalamat kay Jesus, mga kaibigan, sa pagbibigay ng kanyang buhay, alang-alang sa atin, ang dapat mag-udyok sa atin na gawin ang anumang hinihiling niya. Sa ganito lamang paraan, mga kaibigan, na mapapatunayan natin na talagang iniibig natin ang Diyos. No? Iniibig natin ang Panginoon. Kung iniibig ninyo ako, sabi niya, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ano yung mga utos na sinasabi ng ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, siya na mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang isang iyan ang umiibig sa akin. Ayon sa Juan 14, 15 hanggang 21. Ayon sa Juan 14, 15, 21, ito ang sinasabi, kung iniibig ninyo ako, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. O, di ba? Kung iniibig natin ang Panginoon, mga kaibigan, tutuparin natin ang Kanyang mga utos. Ano yung Kanyang mga utos, mga kaibigan? Mahalin ang ating kapwa. Di ba? Mahalin ang ating kapwa. Tulungan ang mga balo, ang mga nangangailangan. So, ganon. Kung iniibig natin, kasi ang Panginoon, iniibig niya tayo, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang tayo tubusin doon sa cross ng Kalbaryo. Diba? So, ganon din, in response, iibigin natin ang Panginoon sa pamagitan ng pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating mga kaaway. Di ba? Kung iniibig natin ang Panginoon, tutuparin natin ang kanyang mga
utos. Ayon naman sa 1 Juan 2:3-5. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. No? Sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. So, dito makikita natin mga kaibigan na makikilala natin o makikilala tayo. No? Makikilala tayo na tayo ay kay Kristo sa pamagitan ng pagtupad natin sa kanyang mga utos. No? Pagtupad. Hindi niya kinikilala kung hindi tayo tumutupad sa mga utos ng Panginoon. No? Kailangan. Kung tayo ay umiibig sa ating Panginoon in response sa kanyang pag-ibig sa atin, kasi siya ang unang umibig sa atin eh. So, kailangan din ibigin natin ang mga hindi kaibig-ibig, ang mga kaaway natin. Patawarin natin sila. Tanggapin natin sila. Huwag natin silang pabayaan. Tulungan ang mga nangangailangan. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo. Totoo nga po, ikaw ang unang umibig sa amin. Kaya ikaw, Diyos, ay napako doon sa krus ng Kalbaryo upang kami ay linisin ang aming mga maruruming kaisipan, maruruming gawain dito sa mundo. Kaya maraming salamat po. Naway kami makasukli din sa pamagitan ng pag-ibig namin sa aming kapwa, sa aming kaaway. Ibigin namin sila na wala mang anumang kondisyon. Tulad mo, Panginoon, iniibig mo kami na walang kondisyon. Naway masuklian namin ito nasa pamagitan ng pag-ibig namin sa aming kapwa na wala ring kondisyon, Panginoon. Salamat, Panginoon, at di mo kami iniiwan at pinabayaan man. Salamat na maging ang mga sakit, pagdurusa at mga problema ay maaari mong gamitin upang maihayag ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian. Tulungan mo kaming makapagpuri lagi sa iyong maging sa panahon ng mga crisis, problema sa aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Anuman ang kanilang mga ginagawa, O Diyos, anuman ang kanilang hinahawakan, pagpalain mo po ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.